May mga bahay na iniiwan dahil sa mga nangyari rito. Iniwan ang bahay na ito dahil sa mga bagay na hindi na nangyari rito. Nakakita kami ng French Manor kung saan may nag-ingat ng lahat, mga liham at postcard na itinago ng dekada. Matagal nang wala ang sumulat ng mga iyon. Ikinuwento nila sa amin ang isang kwentong hindi na namin maalis sa isip mula noon tungkol sa pamilyang ibinuhos ang lahat ng pag-asa sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Isang anak na lalaki na matapos mawala ang pamilya, unti-unting naligaw sa dalamhati at pagkagumon. Ito ang bahay na iyon. Akala ko magiging normal lang itong video na ito, pero nag-research ako ng isang oras at sobrang nabigla ako sa kwento na natuklasan namin sa likod ng lugar na ito. Ito ang pasukan ng bahay. Pero bago ang lahat, hayaan mong dalhin kita sa kanilang masukal na hardin. Oo. Sige. Isara ko lang ito. Papasok tayo dito mamaya. Pero gusto lang kitang idaan dito at ipakita sa iyo ang bahay na idodokumento natin ngayon. Lubos na tinubuan ng mga damo. Sa nakalipas na 16 na taon, ito ay inabandona na. Talagang nakakabaliw. Mataas na ang sikat ng araw. Pero oo, ito ay kamangha-mangha. Sige. At dito sa likod ng hardin, mayroon pa tayong kumpletong garahe at lugar ng imbakan. At dito nagtatrabaho ang ama ng pamilya. Isa siyang ininyerong estruktural, nalaman ko. Kaya itong mga kamalig sa likod natin ay malamang na teritoryo ni Henry. Si Henry ang ama ng pamilya at ipinanganak siya mga bandang 1930 at malamang na dito siya sa baryong ito namuhay ng buong buhay niya. Siguradong dito siya sa bahay na ito namuhay ng buong buhay niya kasama ang kanyang asawang si Madeline. At tingnan mo ang lugar nila ngayon. Sobrang nakakabaliw talaga. Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo ang ilan sa mga kamalig. Wala na masyadong makikita rito ngayon. Isa na lang itong imbakan kung saan lahat ng kahoy para sa bahay ay inilalagay. Lahat ng kung ano-anong gamit ay dito na lang iniimbak. At meron ding isang bahagi sa bandang ito. Tingnan din natin yan. Pumasok ako dito na ito ang nasa isip ko. Makikita mo lahat ng mga kasangkapan niya at iba pang gamit ay maayos pa ring nakaayos dito sa paligid. Wow! May mga lumang bote ng Coca-Cola pa rito. Anong taon kaya ang mga ito? Hindi ko alam. 2002. Okay, mukhang mas luma pa yon kaysa sa inaasahan ko. Pero may sense na magkaroon ng ganitong garahe si Ginong Henry dahil si Ginong Henry ay isang structural engineer at ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagtatrabaho sa French military sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya oo, tulad ng nakikita mo, lahat ng kanyang mga kasangkapan at iba pang gamit ay maayos pa ring naiwan dito mula nang siya ay pumanaw nung bandang taong 2000. Grabe! Ano meron tayo dito sa likod ng kamalig? Isang mabilisang silip. Ang mga bato para sa bahay pero wala namang masyado dito, ilang gamit lang sa paghahalaman. Gustong-gusto ko talaga ang mga maganda at maliit na bahay na Pranses na ganito. Minsan mas gusto ko pa nga sila kaysa sa mga manor na lagi naming ini-explore, yung malalaking kastilyo. May kakaibang alindog lang talaga sila kumpara sa mga malalaking mansyon. Mag-ingat lang sa mga kapitbahay, baka hindi pa nila alam na may bumibisita sa abandonadong bahay na ito. Sige. Naririnig ko silang nag-uusap palagi sa kalsada. Sige, buksan natin ang shutter at pumasok tayo sa bahay ng pamilyang ito. Minsan lang sa buhay na pakikipagsapalaran ito. Sige.
Iilan lang ang mga taong nakapunta sa bahay na ito mula noong tumira dito si Maurice noong 2010. Sa dekada 2010 si Maurice ang huling nanirahan sa bahay na ito. Pagkatapos noon, isinara ang lahat ng takip ng bintana. At hindi na ito nabuksan siguro ng 1.5 dekada hanggang sa pagdating namin dito ngayon. Bubuksan ko ito para makapasok ang kaunting natural na liwanag sa bahay at magkaroon tayo ng kaunting natural na ilaw habang nagfi-film dito sa lugar na ito. Dahil palaging maganda yon. At makikikita nyo na pumapasok tayo sa isang napaka-typical na bahay sa kanayunan ng Pransya. Isa itong maliit, cute at simpleng tahanan kung saan namuhay ang pamilyang ito ng buong buhay nila. Nagkakilala sina Henry at Madeleine nung sila ay mga binatilyo pa lang at nagkasama sila habang buhay. Tinitingnan ko lang ang mga pader at malamang napapansin mo rin ang kamanghamanghang burda o tahi ng abro dito sa pader. At ito ay gawa ni Madeleine, ang ina ng pamilya. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga kay Maurice, ang kanilang anak, pero gumagawa rin siya ng mga ganitong bagay para gawing tahanan ang bahay na ito. Nakita ko ito dito sa sulok at talagang gustong-gusto ko ito. Gaya ng nakikita mo, ito ang labas ng bahay na tinahin niya dito. At tiningnan natin ang ilan sa mga ito para mabigyan ka ng idea. Gumawa pa nga siya ng buong mapa ng Pransya gaya ng nakikita mo, pati na ang Espanya, Mediterranean, Belgium, Luxembourg, lahat ay nandoon. Isa siyang tunay na alagad ng sining. Gaya na nakikita mo, ang buong alpabeto. Hi, Paris! Ang Paris ang lugar kung saan dating nag-aral ng batas si Maurice. Malamang madalas din silang nasa Paris. Presa habang buhay. Gusto ko yan. At mukhang ito ay isang maliit na paglalarawan dito ng mismong bahay. Kaya makikita mo na si Madeleine, ang ina ng pamilya, ay talagang isang mapagmalasakit na ina at gusto niyang gawing pinakamaganda ang lugar na ito. Pagbabalik ng Blueberry, kasama ang bahay sa itaas. At ito naman dito ay isang maliit na tambayan para sa pamilya. Isang maliit na lugar para mag-relax, may kabinet din dito na puno ng mga baso. At ito ay medyo interesante. Narito ang lahat ng mga kulay at isang kasuotan para gawin ang mga uri ng burdang nakasabit sa dingding. Wow! Kaya dito niya tiyak ginawa ang lahat ng gawa niya. At meron din akong record player na may maraming kaset. Oo, maraming kaset. At kailangan ko ito dito. Pero napunta ako sa photo album na nakahiga dito sa sofa. Mahalaga ang photo album na ito sa kwento at makikita mo ang dalawang kamelyo sa harap. At nakasulat dito mga alaala mula sa Algeria. At sa loob ng photo album na ito, makikita mo ang isang binatang nagsisilbi sa militar sa Algeria. Kita mo, nakasakay siya sa mga asno. Astig, di ba? At ito ay punong-puno ng mga larawan mula sa panahon niya sa militar. Pati ito, gustong-gusto ko talaga. Kita mo, may Christmas tree sila dito sa Algeria. At mukhang nagdiriwang sila ng Pasko o Noel sa Pranses noong 1950 sa Algeria. At diyan nagsisimula ang kwento dahil si Henry pagkatapos nito ay pumasok sa militar at naging civil engineer siya sa militar. At syempre, kapag nasa militar ka, napakadisiplinado ng buhay. At gusto rin niya ito para kay Maurice. At pinag-aral niya siya ng isang napakahirap na kursong batas. At makikita natin mamaya sa bahay kung ano ang kinalabasan nito. Ang pangalan nila ay Delorme. At habang mas marami kaming nababasa sa kanilang mga liham, mas nararamdaman naming parang kilala na namin sila. Isang mabilis na paalala muna. Ang susunod ay ang aming pinakamainam na pagkaunawa. Pinagtagpi-tagpi mula sa mga liham at maraming pananaliksik. Hindi ito kumpirmadong katotohanan. Si Henry, ang ama, ay isang civil engineer. Natapos niya ang kanyang serbisyo militar sa Algeria at umuwi ng determinado ang bigyan ng kanyang anak ng mas maginhawang buhay kaysa sa naranasan niya.
Si Madeline, ang guro ng panitikan at ina, ang sumulat ng halos lahat ng liham sa bahay. Ramdam din ang kanyang presensya sa mga librong nakaayos sa istante. May isa lang silang anak na lalaki, si Morris. Ang buong mundo nila. Makikita mo ang mundong iyon sa mga e-card na itinago nila, mga bakasyon sa Pransya, Switzerland at iisang hiling na paulit-ulit. Mag-aral ng mabuti, malayo ang mararating mo. Ipadama mo maipagmamalaki ka namin. Si Morris ay nag-aral ng aboga siya sa Paris, pero habang binabasa namin, parang pangarap ng iba yon, hindi kanya. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, nag-iba ang mga sulat. Ang pag-asa ay napalitan ng karamdaman, gamutan at pagsasalin ng dugo. Si Madeline ay naghihingalo at pagkalipas ng ilang taon, wala na siya. Hindi nagtagal, sumunod si Henry. Dito namin unti-unting nalaman ang kwento tungkol kay Maurice. Nang mawala ang kanyang mga magulang, nawala na rin ang buong estruktura ng kanyang buhay. Unti-unti naming napagtanto na nalulung siya sa alak at hinaya ang lumipas ang mga taon. Pumanaw ilang dekada pa lang sa buhay na dati ay napakalaki ng inaasahan ng lahat sa kanya. Bakit nga ba pumupunta ang mga Pranses sa Algeria para sa serbisyong militar nila? Pero ang Pransya ay may kolonya sa Algeria hanggang 1954 at nagkaroon din sila ng bigmaang sibil mula 1954 hanggang 1962. Hindi lang ito tungkol sa serbisyong militar, kundi mga kabataang Pranses na ipinapadala sa mga labanan sa Algeria para lumaban. Ibig kong sabihin, hindi naman mukhang ganoon kaseryoso based sa photo album na ito, pero malamang ay may mga nasaksihan siya roon doon sa Algeria noong panahon niya ron. At tara, magpatuloy pa tayo sa loob ng bahay ngayon. Marami ring mga plaka ng musika dito, maraming VHS player at naniniwala akong ang aparatong ito sa itaas ay gamit para makita ang mga hindi pa na-develop na larawan. May screen sa itaas kaya tatagos ang ilaw at makikita mo ang larawan dito. Tinitinan ko rin itong remote dito. Tingnan mo yung malupit na yan. Talagang parang dinosaur na. At ito ay kahon para sa binoculars yata. Oo, tama. Kahit ang mga halaman o butil mula sa bukid ay nandito pa rin kahit ang tagal na ng panahon. At heto na tayo sa kusina ng pamilya at malamang dito niluluto ni Madeline ang masasarap na pagkain para sa mga lalaki. Pagkatapos ng mahahaba nilang araw, pati ang mga libro ni Morris ay nandito pa rin sa itaas. Wow! Nakayos pa rin ang mesa, marami pa ring gamit dito sa ibabaw. Sobrang gusto ko talaga ang mga French na kusina, kung paano sila dinisenyo na parang mesa para sa apat. At dito sa ilalim, makikita mo pa rin ang tungkod na nakatayo. Makikita rito na may gumamit ng tungkod sa bahay na ito. May mga naiwan pang litrato at sigurado akong litrato yon ni na Henry at Madeline. Oh. Mukhang napaka-mapagmahal ng pamilyang ito noon, disiplinado pero napakainit din ng samahan nila. Tumatakbo sila sa tabi ng bundok kasama ang aso nila habang nagbabakasyon. Halatang may pera sila at may oras para maglakbay. Grabe, ang saya-saya nila sa litrato. Ayos yan, ang galing! At ang buong bahay na ito ay puno pa rin ng lahat ng papeles mula sa mga magulang at kay Maurice. At doon ko nalaman ang buong kwento ng mga taong ito. Heto, meron din tayong still life na larawan ng, ewan ko, isang bote ng alak na may kasamang orange. Sige? Tingnan natin kung ano pang laman ng mga cabinet na ito. Oo, puno pa rin sila ng mga baso. Uy, medyo luma na yan. At dito naman, may fireplace tayo na may napakagandang panangga sa fireplace na may telang palamuti sa harap nito. At puno pa rin ng abo gaya ng nakikita mo. Wow, lahat ng mga plato dito sa itaas. At pati ang mga delata ay naiwan pa. Dito may mga seresa o oliba tayo. Sa tingin ko, mukhang talagang nakakadiri yan. Ako, hindi ko susubukan ito ngayon. Hindi ko susubukan ng isa sa mga ito. Tapos may isa pang burda na nakatayo sa gilid. At ang buong bahay ay amoy alak dahil kung saan-saan may mga bukas na bote ng alak.
Dito makikita natin ang huling petsa at nakasulat ay 1,900 at 8 at mahalaga ang petsang iyon dahil ang bahay ay iniwan lang simula 2010. Lahat ng gamit at kagamitan sa kusina ay naiwan pa rin dito sa maliit na lugar para magluto ng pagkain. Wow! Pati mga garapon at bote nandito pa sa ibaba. Nakakamangha. Gustong-gusto ko ang ganitong klase ng mga kusina. Pero tingnan mo rin dito sa pasilyo dahil may nangyari sa bahay na ito at makikita mo na may ilang banig dito sa gilid. Kaya hindi kami ganap na sigurado kung may natutulog bang mga taong walang tirahan dito. Pero medyo sigurado kami na walang mga taong walang tirahan sa bahaging ito ng Pransya. Dahil napakaliit ng bayang ito, malayo sa mga syudad at malabong mangyari yon. May ilang magagandang guhit din dito sa pasilyo at malamang gawa ito ni Madeline nung nakatira pa siya rito. Narito pa ang isa pang burda sa dingding. At mga ukit at mga bagay tulad ng mga lampara at iba pa. Napansin din namin dito sa bintana, kaya kailangan mong tumingin mabuti. Pero may isang malaking pugad ng bubuyog sa likod ng panara ng bintana doon. Mukhang wala ng mga bubuyog doon. Pero buo pa rin ang pugad ng bubuyog na naiwan doon. Nakakamangha yun. Maligayang pagdating, Marieta. Hindi ko alam kung ano ang Marieta, pero marahil may ginawa siya para sa kaibigan niya. Sige, hindi maganda ang nasa itaas ng pinto, pero dinadala tayo niyan sa isa sa pinakastig na kwarto sa buong lugar na ito, ang kanilang sala. Isang napaka-komportableng ning sala. Tinitingnan ko na agad ang kisame na may mga nakalitaw na biga doon at isang napakagandang kristal na chandelier na nakasabit sa ilalim nito. Mukhang Italian Baroque na salamin itong nakasabit sa dingding. Talagang may estilo ang mga taong tumira sa lugar na ito. May mga sopa sa ilalim at gilid, pati mga halaman at iba pang bagay. Nakatayo pa rin doon, grabe, may isa pang burda sa ilalim niyan. Sige, iikot ako pakaliwa sa kwartong ito at makikita mo dito, sa mesa. Meron tayong mga tabako ni Ginoong Henry O. Morris, kung mapapalinaw ko. Kung meron tayong mga sigarilyo ni Ginoong Henry O. Morris, nandun pa rin mula noon. Nandito pa rin ang lahat ng halaman at bagay. At tingnan mo dito, maraming kamera pa rin ang nakalagay dito sa mesa at lahat sila ay mga vintage na kamera. At talagang kinunan nila ng litrato ang lahat ng bagay. Malamang isa ito sa mga libangan nila dahil si Henry syempre ay isang inhinyerong sibil at ang asawa niya ay isang guro sa elementarya. Kaya siguradong hindi nila ito ginagawa bilang trabaho. Hindi sila mga photographer, gaya ng nakikita mo. Oo, may mga astig pa ring camera dito, lumang Canon. At lahat ng ito ay gumagamit ng mga rolyo ng film. Wow! Gusto ko sanang subukan ng isa sa mga ito. Maganda rin ito. Mga pambihirang piraso ang mga iyon. Maiwan sa lugar na ito, tingnan mo ito, parang halos katulad ito ng isang pinhole camera. Wow! Ang galing naman yan. Buong kabinet. May mga kaset at baraha sa ibaba, yon ang drawer na puno ng larong nilalaro ng pamilya sabay-sabay. At dito naman ang fireplace na may dalawang upuan sa tabi nito. Isang napaka-komportableng setup para umupo sa gabi at makipagkwentuhan sa mga tao sa bahay. Hoho! O, hindi mawawala ang bahay na ito dahil matibay ang pagkakagawa. Napakaganda ng orasan na yan. Gawa ito sa London at makikita mo pa na may buwan at sundial sa ibabaw niyan. May ilang miniature na pinta rito at syempre, di ko palalampas ang oil painting sa ibabaw ng fireplace. Isang kamanghamanghang frame sa paligid niyan. Wow, 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 wow.
Tapos isa pa sa mga upuang yon sa bandang yon. May Santa Claus pa sa bahay na ito na para bang naiwan noong Pasko. Madalas ko yang sabihin pero tingin ko hindi naman talaga ganon para sa bahay na ito. May mga estatwa pa sa mga kabinet na naiwan. Mga estatwa kahit saan. Porselana kahit saan. May isang tao rito na talagang nahumaling doon. May pitsel ng beer. Wow! Wow! At may mga likhang sining mula sa Africa din na nakatayo dito. Mahilig talagang maglakbay ang mga ito, gaya ng sa kanilang litrato at nakarating sila sa iba't ibang panig ng mundo. Binigyan nila si Morris ng magandang buhay at lahat ng pagkakataong kailangan niya para magtagumpay. Ang babaeng nasa larawang ito ay ang asawa ni Morris na makikita natin mamaya. Balik tayo sa bahay na ito. Dito makikita natin ang isa pang still life ng isang magandang paso ng halaman at ilang pang mga guhit sa dingding. Pero dito sa itaas, may isa pang photo album at ang photo album na ito ay nagpapakita pa ng kaunti pang detalye. Uy, gusto ko lang makita, oo. Makikita rito ang maginhawa nilang pamumuhay, madalas silang maglakbay. Pumunta sila sa Paris. Tulad ng nakikita mo, sa lugar kung saan nag-aral si Maurice, gumawa sila ng napakaraming magagandang larawan at inilagay nila lahat dito sa photo album na ito. Ang galing. Si Maurice ay lumaki sa ilalim ng napakahigpit at disiplinadong pagpapalaki, gaya ng nakita sa mga liham kanina. Nagtagumpay siya sa buhay kahit paano, pero kalaunan, nalugmok siya sa kalungkutan at pagkagumon matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Kaya, bandang taong 2000, pumanaw ang kanyang mga magulang. Una, nagkasakit ang kanyang ina at namatay siya sa ospital noong 1997. At pagkatapos, ang kanyang ama ay pumanaw din nung mga unang taon ng 2000, hindi nagtagal matapos ang kanyang ina at hindi kinaya ni Maurice ang pagkawala na ito. Kaya, nakita namin ang maraming liham sa buong bahay na ipinadala kay Maurice. Partikular na nagtatanong kung ayos lang siya dahil ilang beses na siyang binala sa klinika dahil sa alkoholismo. At malamang kaya rin nandito ang mga kutson na ito. Medyo nagulo niya ang bahay na ito. At hindi namin alam sa puntong ito noong dekada 2000 at 10 nang umalis siya sa bahay na ito kung buhay pa ba siya o nailagay na siya sa isang klinika o kung anumang ganong lugar o kung pumanaw na siya. Hindi kami sigurado pero mabigat ang kalagayan niya. Daan-daang liham ang ipinadala sa kanya na nagtatanong kung okay siya. Kaya ang pagpilit ng kanyang ama na mag-aral siya ng husto, maging disiplinado at pumasok sa militar. Malamang kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon ay dahil hindi niya kinaya ang pagkawala ng magulang at labis siyang nalungkot. Siya lang ang nag-iisang anak at naiwan siyang mag-isa sa lugar na ito matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Pumanaw sila noong unang bahagi ng dekada 2000. Kahit ang bahay mismo ngayon ay amoy alak na rin. At matapos ang lahat ng taon na wala na si Maurice sa bahay na ito, naaamoy mo pa rin na may nangyari dito. Tara, tingnan pa natin kung may matutuklasan pa sa kwento. Ano ang nangyari dito? Isa pang still life. Sa tingin ko, ang mga still life na ito ay galing ka noong dito pa nakatira ang mga magulang. Napakalaking salamin ang nakatayo dyan. Marami pang mga libro at iba pang mga bagay dito sa ibaba. Wow! Ang astig niyan. Isang muka na may mga regalong ito. Maraming regalong pang Pasko dito sa bahay na hindi ko pa napapansin. Counting. Tinta. May natirang kaunting tinta dito. Itim na tinta. At isang buong kabinet na naman na puno ng porselana, mga plato, tasa at lahat ng maiwan pa rin dito. Wow! Ano to? Parang laro yata ito sa tingin ko. Hindi ako sigurado kung ano ito.
Sige, Ang astig ng sala na ito. Ang ganda ng typical na French na sala. Sobrang gusto ko talaga ito. para sa amin, hindi ang pagtatapos ng buhay ni Maurice ang pinakamalungkot na bahagi. Pinili niyang panghawakan ang mga liham nila. Sa mga taon ng pag-iisa at pagkaguho ng bahay, iningatan niya ang mga ito. Bawat isa. Matuklap man ang pintura at gumuho ang kwarto, hindi niya pinabayaan mabulok ang alaala ng kanyang mga magulang. Mararamdaman mong mga Cardinal ang natira sa kanya mula sa mga naniwala sa kanya. Sa bandang huli ng dekada 2000 natapos na ito. Hindi natin alam kung namatay siya dito mag-isa o dinala sa pangangalaga at hindi na nakabalik. Pero walang sinuman ang dumating para ang kininang lugar. At pagsapit ng unang bahagi ng dekada 2000, iniwan na lang ito na natiling eksaktong ganoon kung paano niya ito tinirhan. Isang bahay na dati puno ng ambisyon, unti-unting napuno ng katahimikan. Sige, ngayon tingnan naman natin ang itaas ng bahay. Siguro mula sa hagdanan, mas malinaw kung may papakita ang mga guhit na ginawa mo. Kamangha-mangha talaga ang mga iyon. Malamang galing pa ang mga iyon sa mga halaman sa harden. Wow. Sige. Ang buong bahay ay gawa sa kahoy, gaya ng nakikita mo. Bawat pader ay maganda at maayos na tinakpan ng kahoy. At meron din itong mga biga na dumadaan dito. Pero dito sa itaas, makikita mo ulit na sa mga huling taon ng bahay na ito, maraming bagay ang nagbago at naging magulo. Sa palagay ko, may mga litratistang gustong makita at pumasok dito at nilinis ang ilang kwarto. Isa na namang plato mula sa biyahe, makikita ang ilang kamelyo doon. Oh. At saka, yung banyo na yon ay sobrang gulo. Malamang simula nang lumala ang kalagayan ni Maurice at kinailangan niya mag-isa sa bahay na ito. Wala na ang kanyang mga magulang o nobya. Hindi ko alam ang nangyari sa nobya niya na nakita natin sa mga litrato. Oh. Ito ang bahagi ng bahay na talagang gusto kong ipakita sa'yo. Isa ito sa pinakamagagandang mesa na nakita ko sa isang abandonadong lugar. Tingnan mo lang ito. Tingnan mo ang kamanghamangang ukit na nasa mesa na ito. Pwede mo talagang ipasok ang daliri mo dito at ganyan, kalalim ang inukit nila sa kahoy na ito sa haliging ito. Mukhang may mga dragon doon. Mukha itong isang antigong piraso mula sa Asya. Malamang Tino o katulad nito. Wow. Ang ganda naman yan. Pati yung upuan na dati kong inuupuan, kakaiba rin. Parang may mga leon sa harap nito. Halos kamukha ng upuan na inuupuan ni Cleopatra nung siyang namumuno sa Ehipto. At pati na rin yung mismong mesa. Malamang dito ginagawa ng pamilya ang kanilang accounting, dito rin nag-aaral noon si Maurice. Nandyan pa rin lahat ng iyon. May natirang bala dito. Malamang ni Henry noong nangangaso siya. Gusto ko rin ang mga ito. Isang paru-paro. Tapos, may reel-to-reel tape player sa tabi. At sa itaas, lahat ng palamuti mula sa kanilang paglalakbay sa iba't ibang bansa. Mga lapis at iba pa. Munting usapan. Talagang kamangha-mangha. Narito pa ang isa sa mga pinreserbang paru-parong nakasabit sa dingding. Sige. Oo, hindi ko mapigil ang titigan ng setup ng mesa at upuan sa harap natin. Pati ng napakagandang bahay sa paligid nito. Mukha itong galing sa India. Parang galing sa Jaipur o isang lugar na katulad nun. Mga taong mahilig maglakbay. Tingnan natin itong kwarto na kailangan nating pagdesisyunan. Oo, cute din ang mga kwarto na ito. Buong gawa ito sa kahoy. Oh.
Ano yung nasa kama? Sa tingin ko, ito ay isang picture book tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi. Ito ay isang libro na tumatalakay tungkol sa digmaan. At malamang na ang mga tao sa bahay na ito, lalo na si Henry, ay talagang nahumaling din sa digmaan. Ilang bagay pa sa mga gilid. May isang lampara rin sa gilid dito na may magandang painting sa porselana. Suriin natin kung may laman ang kabinet. Oh, Tingnan mo yan. ang gaganda ng mga damit dito. Wow! Para itong isang Japanese kimono o isa sa mga tradisyonal na kasuotan ng mga Chino. Wow, ang ganda niyan. Talagang marami na silang napuntahan. Maisip mong para sa mga taong nakatira sa maliit at liblib na bayan, wala silang ganong pera. Pero iba ang mga taong ito, masipag sila at sila ay mga overachiever sa tingin ko. Wow! Lampara. Chandelier o ang chandelier na ito ay kamangha-mangha. Wow! Napakaganda ng pirasong iyan. Kailangan kong tingnan yan ng mas malapitan. Ang mga bulaklak doon. Kung paano ito ginawa. Tunay na obra maestra. Ngayon, papasok tayo sa ikalawang kwarto ng bahay. Kaya malamang ito ang kwarto ng mga magulang, tapos ito naman ang kwarto ni Maurice, ang anak na lalaki. Mayroon pang isang Templars. May nakasabit pang tapiserya ng Templar dito sa pader. Sigurado akong hindi ito tunay. Pero kung tunay man ito, hindi ito dapat mapunta sa bahay na ito. Lahat ng bagay dito ay parang sumisigaw na. Kasama rin ang kanyang modernistang modelo at impluensya. Lahat ng burda. Tingnan mo ito. Ito ay isang tanawin sa kabundukan. Malamang mula ito sa Pransya, Switzerland, Austria o katulad na lugar. Wow! Sobrang astig ng kwarto. Gusto ko talagang magkaroon ng ganitong bahay sa Pransya. Siguradong isa ito sa mga pangarap ko balang araw sa buhay ko. Mga nakalitaw na biga kahit saan. Kaya ko! Wow, nilagyan pa ng simbahan sa ibabaw. Sige! Nakalimutan kong ipakita sa iyo ito dito. Ito ay isang larawan, kuha ng drone o helicopter ng mismong bahay. Noong dekada 80 at 90, lumilipad sila sa France at iba pang bansa sa Europa. Pagkatapos kunan ng litrato ang mga bahay, kakatok sila sa pinto para ipakita at ibenta ang mga larawan. Ginagawa ito bago pa nagkaroon ng drone at ibang teknolohiya. At ganito, napunta ang maraming mga larawang ito sa mga abandonadong lugar. Paulit-ulit mo silang makikita sa maraming bahay, lalo na sa Portugal. Makikikita mo ang maraming magagandang larawang ito mula sa mga bahay. Sa tingin ko, espesyal ito dahil bago pa naimbento ang drone, may larawan na ng bahay ninyo na nakasabit sa tahanan. At dito naman sa gilid, nakalimutan kong ipakita, may ilang pang mga bagay tulad ng ilang mga likang sining mula sa Aprika. Pero may isa ring kwarto sa tabi nito. At kailangan kong i-blur ang maraming bagay sa kwartong ito dahil dito sa sahig ay daan-daan ang mga pornograpikong magasin at pelikula na nakakalat dito na nagpapakita ng mga hubad na babae at lalaki. Sa tingin ko, nag-umpisa ito noong mag-isa na lang si Maurice sa bahay matapos mamatay ang kanyang mga magulang noong labis siyang nalulung. At ito ay natatagpuan sa buong bahay. At ang ilan sa mga ito ay talagang napakahayagan at napakatindi sa puntong halos hindi ko na kayang tingnan. Kaya oo, talagang nabigla ako nung una akong pumasok sa kwartong ito at nakita ko ang tambak ng libu-libong ganitong klase ng magasin dito. Sobra pa ito sa dapat taglayin ng kahit sino. Napakaganda ng kwartong ito at marami na naman itong halong impluensya.
Ang banal na krus ni Hesu Kristo sa pader ay malamang hindi sang-ayon sa kwartong ito. Oo, ang kakaibang lugar. Malungkot na naman ang kwento tungkol sa lugar na ito. Sana ayos lang si Morris at nasa klinika para sa addiction siya, pero hindi ako sigurado. Wala na kaming nahanap na impormasyon tungkol sa kanya, kaya iniwan ang bahay na ito ng 1.5 dekada. Ang ganda ng bahay na ito. Sana'y masagip ito balang araw. Salamat sa panonood ng video na ito. At tiningnan ko ang bilang ng mga taong nakasubscribe sa channel na ito at 20% lang ng mga nanonood ng mga video ang nakasubscribe sa channel. Pakiusap, tulungan nyo kami. Bumaba lang at i-click ang subscribe. Kung madalas kang manood, pakicheck din kung nakasubscribe ka pa dahil minsan, sa kung anong dahilan, nawawala ang pagkasubscribe mo. Kaya pakiusap, gawin mo yon para sa akin. Malaking bagay yon sa buong mundo at mas marami pa kaming mapapakitang mga video sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa lahat ng yan, maraming salamat sa panonood at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangang episode.